sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tataas. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sumayo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Aalis na ba siya? Mag-aral ka sa amin! Jesus! Mag-aral ka sa amin! Mag-aral ka sa amin, Jesus! Minsan, may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa'y Publikano. Ang Pariseo ay tumayo at nagsabi, "Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na yon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang Publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan ng dibdib at ang sabi, 'Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan.' Sinasabi ko sa inyo, ang Publikano, hindi ang Pariseo, ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tataas." Pumunta kayo doon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Isda nito. Santiago! Juan! Tulungan nyo kami! Dalian ninyo! Marami rin huli ang lambat namin! Napakaraming isda! Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon tao na ang huhulihin mo. Lumapit kayo at makinig sa akin nang kayo'y magkaroon ng buhay. Hanapin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan, at siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Padating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako! Iligtas po ninyo ang aking anak!
Ginoo, maawa ka. 2 taong gulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ang guro. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya'y gagaling. Huwag kang umiyak. Di siya patay, natutulog lang. Anak, bangon. Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi. Pagdating sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo? Palpak yun. Ha? Si Kibuloy? Lalong palpak yun. Si ano? Si Bilarde? Kapal-palpak-palpakan yun. Si Periol? Oh, matakaw ng pera yun. Lahat ng pera sa daan, pinapakolekta nun sa mga alagad niya. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano? Palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? That is a singular pronoun. Siya ang inyong pakinggan. O, sino papakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayong ibang pakikinggan. Ang pakikinig mo sa iba, pagpapahamak mo sa iyong sariling kaluluwa. Si Kristo ang nararapat natin pakinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos sa panahong Kristiyano. Meron ba tayong katunayan ng bagay na ito? Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 23, versikulo 8. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Yung rabi po, mga kapatid, plural yon. Ang kahulugan nun sa bikang Ebreo, Rabboni, ang kahulugan nun mga guro. Mga guro, yung rabi. Plural yun ng salitang Rabboni na ang kahulugan ay guro. Huwag kayo ang wikang papatawag ng mga rabi o mga guro. Basama yun, ayaw ni Jesus noon. Sabi niya sa mga apostol, isa lang ang inyong guro. Kayong lahat ang tawag magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan magkakapatid eh. Hindi father. Diyan pa lang, palpak na ang Katoliko eh. Ang tawag, father. Bawal yan eh. Pakinggan nyo ha, 23:8-9 ulitin natin. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan kapatid eh. Kapatid. Hindi sir. Hindi boss. Hindi among. Nung panahong Kastila rito sa atin, ang tawag sa pare, mano po, among. Tarantado. Anong among? Bakit? Yung among, amo yun eh. Ay ano ka? Alipin. Lalabas ikaw mismo, napapaalipin ka, tatawagin mong among yung pari mo. Ito naman mga Katoliko ngayon sa ating panahon, huwag kayong magagalit. Ang tawag padre. Bakit mo naging padre? Anak mo yun.
May pagka yung pare, naging anak niya yung pare, yung anak niya naging pare, ang tawag ng tatay doon sa anak padre. Binaliktad na. Hindi ba malaking kagaguhan yung ginagawa na yan? Ang tawag ng tatay doon sa anak niya, padre. At siya ngayon ang nagmamano po, padre. Ano? Saan mo nakuha yun? Sabi ng Biblia, liwa-liwanag, huwag kayong patawag ng guro. Iisa lang ang inyong guro, kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Sino yon? Sa makatwid bagay siya na nasa langit. Yan ang talata nagdudumilat. Ayan, basahin nyo sa inyong TV screen. Isa lang ang tatawagin yung ama. Pagdating sa pananampalataya, sabi ng ibang mga pilosopong Katoliko, paano kain tatay mo? Hindi mo na ba pwedeng tawagin yung ama? Di tawagin mo yung tatay mo sa bahay. Ama ng laman mo yun eh. Pero pagdating sa relihiyon at pananampalataya, sabi ni Kristo, huwag niyong tatawagin inyong ama ang sino man tao sa lupa. Sino man tao. Huwag niyong tatawagin ama. Pagdating sa pananampalataya, iisa lang ang tatawagin yung ama. Sino yon? Siya na nasa langit, dahil kayo magkakapatid. Yan ang maliwanag na doktrina ni Kristo. Sa Katoliko, nilalabag ng pari yan. Nagpapatawag sila, Father. At yung puno, ang patawag, Papa. Yung Papa, Latin yun, ang kahulugan nun, Ama. Latin, Papa. Sa Griego, Patros. Sa Kastila, Padre. Sa Tagalog, Ama. Wag kayong patawag ng Ama. Ayaw ni Kristo patawag ng Ama mga ngaral Tapos ang tawag sa pare, Padre, doon pa lang, mali na. Mga kababayang Katoliko, huwag kayong magagalit. Gusto nyo, iharap nyo sa akin yung pari nyo, lalabanan kong diskusyon. Illegal sa Biblia yung patawag niya sa kanyang sarili. Meron ako nakausap na padre sa Pampanga Pare, hindi naman kami nagpapatawag ng ama. Brother, sila lang ang tumatawag sa amin. Sabi ko, kung sintidor ka, ba't ayaw mong pagbawalan yung tumatawag sa'yo? Mali Lumulusot pa, hindi raw siya nagpapatawag. Hindi nagpapatawag. Ang tawag pa nga sa inyo Most Reverend Father Di ba? Most Reverend pa. Katakot-takot na kapusungan niyang ginagawa ng mga mangangaral Katoliko. Biro mo, Most Reverend, alam mo ba kahulugan ng Most Reverend? Pinaka. Yung most pinaka. Kumbaga, yun ang pinaka-superlative degree ng adjective at saka adverb ang ginamit sa mga pare. Most Reverend Father. Yun nga sa Papa sa Roma, ang tawag dun Most Holy Father Pinakabanal na Ama. Abay, di wala nang natirang karangalan dun sa nasa langit. Kinamkam niya na lahat. Siya na pala pinakabanal na Ama. Ano natira dun sa Ama sa langit? May natira pa? Wala na. Kinangkam na nung Papa yung pinakabanal daw siyang Ama Most Holy Father O sino mga galit na Katoliko sa amin? Pagtanggol ng pari nyo. Huwag kayong magalit at sabihin nyo sa pari nyo na ipagtanggol niya yung aral nila. Sabihin mo, tawagin mo yung tao Most Holy Father. Bawal ng Biblia Huwag niyong tawaging Ama sino man tao sa lupa. Iisa lang ang tatawagin yung Ama. Kayo magkakapatid. Huwag kayong patatawag ng Rabi. Iisa lang ang inyong guro. Ilan ang guro? Isa. Tanong, sino yung iisang guro? Basa. Pakinggan nyo sa Judas 4. Ganito nakasulat. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kadugugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sino po iisang guro ng pananampalatayang Kristiyano? Iisang guro hindi naman maraming paligoy-ligoy ang salita ni San Judas Iisang guro at Panginoon na si Jesucristo. Kaya po hindi kahit sino ang guro Ang guro si Jesucristo. Wala pong ibang guro. Kaya sino magtuturo sa atin nung doktrina Kristiyana? Sino? Si Kristo. Yun din ang sinabi nung nasa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Samantalang sa panahong Kristiyano, iisa lang ang guro na dapat nating kilalanin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Iisa ang inyong guro sa makatwid bagay, si Kristo.